3 taon na ang nakalipas. Ang aking nobyo, si Matthew Harper, ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan at nalunod sa dagat. Pagkatapos, nakilala ko si Cody Sullivan. Mukha siyang kamukha ni Matthew Harper. Para mapanatili siya sa tabi ko, binilhan ko siya ng mga sports car at mamahaling relo. At binigyan ko pa siya ng posisyon bilang general manager. Pinagtiisan ko pa ang pag-uwi niya ng ibang babae sa bahay. Tiniis ko ang lahat. Hanggang sa masira ang birthmark niyang parang butterfly. At hindi na siya kamukha nito. Rick Norris, anong magandang drama ang pinapanood mo ngayon? O, siya nga pala, dumating na ba ang Ferrari na in-order ko? Para kay Enric Sullivan? Opo, nakaparada na po iyon sa garahe. Hala, di ba noong nakaraang buwan lang, ay binilhan mo siya ng Benz? Sabi niya, masyadong low-end daw. Kahit Benz ay low-end para sa kanya. Swerte talaga ng lalaking ito, nakatira sa mansion, nagmamaneho ng sports car, pati brief niya, ay Gucci. Sa totoo lang, dapat palitan na lang niya ang apelyido niya at maging Leach. Siya nga pala, nasaan na si Enric Sullivan? Siya, Cody. Cody Sullivan. Tara na. Amelia. Ito si Bella Carter. Bunso kong kapatid ito, magkasama na kami mula pagkabata. Buntis siya. Gusto kong tumira muna siya sa atin ng ilang araw. Ayusin mo. Halatang kabit siya, tapos parang bahay niya lang ang lakad-lakad dito. Tapos kapatid mo raw siya. Pagdating sa mga bagay na importante sa ibang tao, hindi ka kumikilos. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Cody, baka dapat hayaan na lang natin. Hoy! Hindi ka tulad ni Amelia, ang tsismosa mong matalik na kaibigan, na hindi alam ang sinasabi. Tinatawag mo akong tsismosa. Parang ikaw yata, palakang nangangarap maging prinsipe. Pangit tingnan pero feeling pogi. Tama na. Rick Norris, ihanda mo ang guest room sa taas. Yung pinakamaganda. Opo, miss. Tara, kumain tayo ng hapunan. Nandyan ang mga paborito mo, French cake at coconut milk. Hindi na, salamat. Buntis si Bella, hindi siya pwedeng kumain ng matatamis. Pero sabi mo gusto mo, aratilis ba ang gusto mo? Gusto niya ng aratilis. Kailangan yung klase, sariwa at galing sa Cedar Springs. CJ, ikaw na ang bahala, Amelia. Walang problema. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ituring mo itong bahay mo. Halika, isasama kita. Ikaw ang tagapagmana ng mga Preston. Bakit mo hinahayaan na ganyanan ka? Ngayon, dito niya dinala. Bukas naman. Amelia. Hindi siya si Matthew Harper. Alam ko. Pero kapag nakikita ko ang mukha niya, yung birthmark niyang parang paru-paro. Para mas gumaan ng kaunti ang pakiramdam ng puso ko. Amelia. Cody. Amelia. Ang liit naman ng guest room sa second floor. Mahirapan si Bella sa pag-akyat baba ng hagdan. Bakit hindi na lang natin siya patirahin sa master bedroom sa first floor? Ano? Gusto mo, lumipat ako sa master para alagaan siya ng ilang gabi. Sa tingin mo, tama ba yon? Nasa first trimester pa lang si Bella. Hindi talaga siya makatulog ng buong gabi. Ako na ang magbabantay sa kanya sa master ng ilang gabi. Cody, baka dapat kalimutan na lang natin. Parang hindi tama ito, kasi naman ang master. Hoy! Kailangan ng extra care ang mga buntis. At saka, hindi naman ganoon kapeti si Amelia. Di ba? CJ, gulo-gulo na rin naman ang lahat. Kita mo, sabi ko sa'yo. Hindi naman ganoon, kapeti si Amelia. Parang hindi tama ito. Naku, ang ganda talaga ng ruby ring na ito.
Gusto mo? Sa'yo na. Hindi pwede. Amelia, hindi mo pa ako sinabihan ng hindi dati. Pwede sa'yo lahat ng iba. Pero ito lang ang hindi. Cody, kalimutan mo na. Alam ko, hindi ako karapat-dapat. Singsing lang naman yan. Puno ng alahas ang aparador mo. Ano naman ang masama kung bigyan mo siya ng isa? Ikaw, Cody, ang tagal na suot nung singsing na yan. Luma na yan. Kung gusto niya ng alahas, heto ang isang kahon ng mga hiyas. Kinuha ko ang mga ito bilang mga bihirang bagay noong pumunta ako sa Argonia. Ibigay mo sa kanya ang mga ito. Bella, Mas gugustuhin pa niyang bigyan ako ng buong kahon ng diamanting alahas. Pero hindi yung isang singsing na yon. Mas mahal pa siguro ang halaga ng bagay na yon. tara. Mag-empeke na tayo ng gamit. At lumipat sa master sa first floor. Cody, hindi ba't sabi mo, palagi siyang nakikinig sa'yo? Bakit hindi mo man lang ibigay ang isang singsing? Sa totoo lang, mas maganda pa ang set ng alahas na ito. Kaysa doon sa walang kwentang ruby ring na yon. Pero hindi yun ang punto. Gusto ko lang talaga yung partikular na yon. Narinig ko kasi na ang mga ruby ay nakakapagligtas ng sanggol. CJ, kung makakapagligtas yan sa ating sanggol, hihingin ko yan sa kanya mamaya. Mahal na mahal niya ako, sigurado akong ibibigay niya yan sa akin. Tanghaling tapat na. Anong ginagawa mo? Nalobat. Kailangan Malubatan. Portable charger ni Wanwan. Ang kakaibang ugali ni Envy Shen. Hindi pa rin nagbabago sa mga taong ito. Sakto na sakto. Paano mo nalaman ang sukat ko? Baka kasi. Ito na ang kakaibang ugali ko sa mga taong ito. Hindi ko inakala na si Miss Wen ay may sarili ring kakaibang ugali. Tulad ng butterfly birthmark ko. Hoy, Sixy. 1-1. Tapos na ang gallery ko. Pumunta ka kapag libre ka. CJ, pupunta na ako ngayon. Fanan, aalis na ako. Elenan. Anong nangyari? Masama na naman ang pakiramdam mo. Malamang dahil sa studio kanina. Masyadong malakas ang amoy ng pintura. Dilinisin ko ang studio ngayon din. Pero yun ay, mga gamit ni Ate Wanwan. Dapat muna nating tanungin ang opinion niya. Ang sinasabi ko ang masusunod sa bahay na ito. Bukod pa riyan, yung mga pangit na painting niya, ay hindi man lang nagkakahalaga. Ang bait mo sa akin, Nan. Magpahina ka. One. Hindi ako makapaniwala na ipapahiram mo sa akin ang Butterfly's Embrace para sa exhibition. Iyon ang iyong pinakamamahal na likha. Mas mabuting makita ito ng maraming tao. Kaysa itago. Ang galing. Sa masterpiece mo bilang sentro, ang gallery ko ay siguradong magiging hit. Tignan natin ulit. Esan. Sino ba ang gumawa nito?
Ano ng problema? Si Miss Amelia Preston, ang sikat na artista. May naipit ka ba sa isang bagay? Parang may kulang lang talaga. Maganda ang Magnolia. Pero mukha pa rin itong masyadong malungkot. Kumusta na? Sino ba ang naggupit ng painting? Bakit ka nag-iingay sa kalagitnaan ng gabi? Nagising si Bella. Ikaw ang gumupit sa painting ko. Isang walang kwentang painting lang naman yan, di ba? Bakit ka nagkakaganito? Walang kwentang painting. Oo. Isang walang kwentang painting na nagkakahalaga ng 8 digit. Sino ba ang niloloko mo? Siya, isang pangatlong klase na artista tulad niya. Hindi kayang gumawa ng anumang makabuluhan. Sa pinakamaganda, parang nabibili lang yan sa Tayange. Kung hindi mo kayang kilalanin ang basura sa kayamanan, baka kailangan mong magpatingin sa mata. Kung napakahalaga nito, Ipinagbili ko na sana kay Cody. Julia, ikaw. Tama na. Kahit ₱1 lang ang halaga nito, hindi mo pa rin dapat ginalaw yan. Pasensya na, Amelia. Kasalanan ko. Sobrang sensitibo lang talaga ang baby. Kapag naamoy ko ang pintura, gusto kong sumuka. Nilinis ni Cody ang studio para sa akin. Lumabas ka, ngayon din, lumabas ka sa bahay ko. Amelia Preston, ang kapal ng mukha mong saktan siya. Noong unang beses ko siyang nakilala, ganito siya nagalit. Nagsiselos ba siya o ano? Isang takang painting lang yan, gumawa ka na lang ng bago. Isa lang ito sa mundo ang painting na ito. Kapag nasira ito, wala nang kapareho. Kung patuloy kang magkakaproblema sa akin, edi maghiwalay na tayo ngayon din. hiwalayan. Tapusin na natin to ngayon din. Nagpapanggap na gold digger pero akala mo kung sino. Kahit ang aso ng pamilya Preston ay mas may silbi pa sa'yo. Sino ang gold digger? Ikaw ang tinutukoy ko. Gold digger man. Gumaganda ang buhay ko sa totoong kakayahan, okay? Kapag natapos na ang inauguration banquet ko, ako na ang General Manager ng Preston Corporation. Para kang may totoong kakayahan. Amelia, hanggang kailan ka magtutalag-tulugan? Tingnan mo itong linta. Kung ngayon pinunit niya ang painting mo, bukas, buto mo naman ang babaliin niya. Tama na. Kayong dalawa, lumabas na kayo. Amelia. Kahit ang ibang pogi, marunong magpabango sa sugar mama nila. Pero siya, para bang siya ang may-ari dito, at ang lakas pa ng loob niya. Nasabihin, siya ang general, manager ng Preston Corporation. Huwag nating kalimutan, 3 araw kang nag-hunger strike. Para lang makiusap sa tatay mo para sa titulong yan. Para bang kaya niyang makuha yun sa sarili niya. Julia. Alam ko. Amelia. Mahal mo ba talaga siya? O dahil lang kamukha niya si Matthew Harper? Hindi ako sang-ayon. Pero ikaw lang ang anak kong babae, Amelia Preston. Paano nangyari na ang ganoong klaseng tao ang napunta sa'yo? Dad. Pero si Matthew at si Cody Sullivan ay talagang magkamukha. Pero bukod sa mukha niya, wala nang kapareho si Cody kay Matthew. Pero, sa tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko, si Matthew lang ang nakikita ko. Kapag nakikita ko lang ang mukhang iyon, parang hindi gaanong masakit dito. Amelia, nahuhumaling ka lang. Siguro. Tama si Dad. Bella Carter, tigil na sa pag-iyak. Amelia, sige na. Hindi ka naman talaga galit, di ba? Ang sagwa ng itsura niya kanina. Sobrang nagalit siya sa'yo dahil lang masyado siyang nag-aalala sa'kin. Kahit sampalin ko siya, tatanungin pa rin niya kung masakit ang kamay ko. Natatakot lang ako baka galit siya, kaya hindi niya ibigay sa akin yung singsing. Hindi ko pwedeng sayangin yung sampal na iyon. Kailangan kong makuha yung singsing para sa sarili ko. Huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga, kapag nagluto siya ng almusal at nagmakaawa sa'kin patawarin siya, saka ko siya hihinga ng singsing. Tanong lang naman yan. Sa ilang araw na lang ang promotion party ko. Isasama kita sa event. Talaga? Ibig sabihin makikita ko kung paano gumagana ang mga bagay sa malalaking liga.
Pero, wala akong maisusuot. Papiliin ko si Amelia ng ilan sa pinakamagagandang damit niya para sa'yo. Cody, ang galing-galing mo. M. Sullivan, Miss, pumunta na po kayo sa dining room para sa almusal. Alam ko na, talagang magmamakaawa siya sa akin. Paborito mong gatas ng niyog, sariwang kinuha. Sa ilang araw na lang ang promotion party ko. Isasama ko si Bella. Yung promotion party mo, ang pagsama sa isang outsider, ay magpapausap sa mga tao. Hindi siya outsider. Kapatid ko siya. Saka, ako ang general manager ng Preston Corporation. Kung sino ang gusto kong isama, ay wala nang ibang dapat magdesisyon. Ikaw ang may pinakamagandang taste sa damit. Tulungan mo si Bella pumili ng outfit. Yung bagong Chanel set na binili mo, ipasuot mo sa kanya. Kung maaari niyang isuot din ang iyong ruby ring. Magiging perpekto iyon. Talagang hindi. Isang hangal na singsing lang yan. Bakit ang damot mo? Ako, madamot, kaya maliban kong ibigay ko ang lahat ng aking pag-aari sa isang outsider, hindi ako ituturing na mapagbigay. Kaya hindi mo talaga ako mahal. Hindi mo naiintindihan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kung talagang nagmamalasakit ka, ituturing mo si Bella ng pareho. Pumapayag ako sa kahit ano pa. Pero hindi ito. Bakit hindi? Pag-aari yan ng taong pinakamamahal ko. Isang bagay na iniwan nila Ang taong pinakamamahal ko. ay ang aking nanay. Yung sing-sing ay ang huling bagay na iniwan sa akin ng nanay ko. Yung jewelry set ay sapat para makabili siya ng 10 pang-sing-sing na katulad niyan. Ganito na lang. Kukuha ako para sa kanya ng pinakamagaling na stylist team para bigyan siya ng bagong look. Deal. Nabuhos mo ang gatas ng niyog mo. Kukuha ako ng isa pang baso para sa'yo. Wag na. Kailangan kong samahan si Bella. Kung hindi mo ibibigay sa akin ng diretsyo, kukunin ko na lang mismo. Hindi naman sa hindi mo ako sapat na mahal. Kung magpapalambing ako sa'yo, sapat na yon. Mukhang hawak na ni Cody Sullivan si Amelia Preston sa kanyang palad. Yung ruby ring na mahal ni Amelia, mapapasa akin din yan. Hindi ba't singsing ito ni Binibining Preston? Ano nang pakialam mo? Bakit ba ang dami mong pakialam, kasambahay ka lang? Ninakaw mo ba ang singsing ni Binibining Preston? Sinong nagsabing ninakaw ko? Binigay sa akin ni Cody. Impossible. Pinahahalagahan ni Binibining Preston ang singsing na ito. Nang higit pa sa kanyang buhay, isoli mo ngayon din. Ikaw, manloloko. Ninakaw mo ang lalaki niya, ngayon ang singsing pa. Mamulat ka, kung sino man ang may hawak ng singsing. Siya na ang may-ari ngayon. Binibining Preston. Binibining Preston, may problema. Si Bella Carter, ninakaw ang singsing mo. Ano? Ano nang nangyari sa? Maliit na cute na iyan? Hoy Amelia. Yung batang si Cody, sa totoo lang, peke talaga siya. Yung degree niya sa kolehiyo, binili lang yan. Tapos ngayon general na manager na siya. Nako, nakuha lang niya yan sa pakikipagtalik. Talagang bulag ang ating heiress. Eksakto. Sino ng babaeng yon? Nasaan si Binibining Amelia Preston? Grabe naman, may ibang babae pang dinala sa ganitong importanteng okasyon. Gago talaga. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta ngayong gabi at sa pagsama sa aking hapunang pagdiriwang upang masaksihan ang sandali ng tagumpay na ito. Ngayong gabi, nais kong pasalamatan ang isang espesyal na tao. Ibalik mo ang singsing ko. Ibalik mo yan sa akin. Ano nang problema ni Amelia? Nababaliw ka ba? Gusto mo bang mapahiya ako sa harap ng lahat? Ako pa ang nahihiya dito.
Kayo ang nagnakaw. Hindi ba kayo nahihiya? Bakit ko nga ba intindihin yan? Ibalik mo ang singsing ko. Cody, tulungan mo ako. Isang walang kwentang singsing lang yan, seryoso. Karapat-dapat ba yan para mag-eskandalo? Walang kwentang singsing. Bakit kayo nagpakahirap para nakawin ito? Para sa ganun ng klaseng walang kwentang singsing, ha? Karapat-dapat ba talaga ito, sa lahat ng gulo na to? Malinaw kong sinabi, huwag mong galawin ang singsing ko. Ayaw mo kasing ibigay sa akin. Kaya kinuha ko na lang. Pag nanakaw ang tawag dyan, dapat ipatawag ng heiress ang pulis. Kumakain kayo sa hapag ng mga Preston. Nakatira sa bahay nila. Tapos binubuli ninyo si Miss Amelia dahil sa isang cheater. Kawawa naman. Pwede ba, tumigil na kayong lahat? Amelia, inauguration dinner ko ngayon, gusto mo bang talagang mapahiya ako sa publiko? Ibalik mo ang singsing ko. Ibalik mo ang singsing ko. Ibalik mo ang singsing ko. Gusto mo ang singsing, di ba? CJ. Heto, kunin mo. Ginang Norris. Sino ang may gawa nito? Siya ang gumawa. Gusto ni Ginang Norris na maibalik ang singsing. Itong si Bella Carter, hindi lang. Itinulak siya, sinampal pa ng ilang beses. Ikaw pala. Hindi ako. Nagdadahilan ka pa? May mga gisihis naman dito sa lahat ng sulok. Hindi na kailangan ng kikis. Ang mga mata ko lang ang kailangan kong ebidensya. Nagsisinungaling sa harap ko. Sa totoo lang, gusto ko rin siyang sampalin. Cody, sinampal niya ako. Cody, nahihilo na talaga ako. Amelia, nawawala ka ba sa isip mo? Buntis si Bella, para na yang pagtatangka sa pagpatay. At saka, ano naman kung sinampal mo siya? Ganito ka talaga magtanggol sa kanya? Sa lahat ng mga taon, minahal kita, inalagaan kita. Ikaw naman, nagsinungaling ka sa akin. Niloko mo ako. Simula nang dinala mo ang babaeng ito sa bahay. Paulit-ulit, sinubukan mo ang pasensya ko. Ginupit ang mga painting ko. Sinira ang singsing ko. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Gusto kong umalis siya. Tapos ka na ba sa paggulo? Umalis ka sa daan. Magiging prangka ako sa'yo. Nagdadalang tao sa akin si Bella. Hindi ko hahayaan. Nasaktan mo siya. Bella. Ano ba ang gusto mong gawin? Kung maglalakas loob kang kumilos, hindi na ako magpapakita ng galang. May tao ba dyan? Pigilan niyo silang dalawa para sa akin. Bitawan mo ako. Ako ang General Manager ng Preston Corporation. Bitawan mo ako ngayon. Amelia Preston. Kailangan ba talagang maging ganito kakahabagsik? Cody Sullivan. Mula nang dumating siya, nagbago ka na. Kung sana, makabalik ka sa dati mong pakikitungo sa akin. Maging ang aurora sa Iceland. Paglalangway sa Arctic. O kahit ang mga bituin sa langit. Kaya kong ibigay sa'yo lahat yan. Basta mawala lang siya. Bumalik tayo sa dati, okay lang. Amelia Preston. Ako ang General Manager ng Preston Corporation. Hindi ko kailangan ang mga bagay na yan mula sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, pakawalan mo siya ngayon din. Nasaktan siya, hindi kita patatawarin. CJ. Pinilit mo akong gawin ito. Huwag. Nawala na ang paru-paro. Hindi ka na katulad niya. Hindi ka na muling magiging siya. Amelia, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bella.
Ayos na ngayon. Amelia, sobra-sobra na talaga ang ginawa mo. Kailangan mong pag-isipan kung paano bumawi at humingi ng tawad kay Bella. Humingi ng tawad? Ikaw, ano ang nangyari sa'yo? Mula ngayon, lumabas ka na sa bahay ko. Lumayas ka sa buhay ko. Amelia, dapat pag-isipan mong mabuti ito. Kapag lumabas ako sa pintuang yan, sinusumpa ko, hindi na ako babalik. Kaya, sa pagkakataong ito, seryoso na si Amelia. Amelia, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ang kailangan mo lang gawin ay humingi ng tapat na paumanhin sa akin, at humingi ng tapat na paumanhin kay Bella Carter. Saka ko palalampasin ang lahat ng ito. Mula ngayon, hindi ka na ang general manager ng Preston Corporation. Ikaw ba ang may pasya? Siya ang tagapagmana ng chairman ng Preston Corporation. Hindi ibig sabihin, siya ang may huling salita. Kaya, sa tingin mo ikaw ang may huling salita. Tagapagman ng Preston. Siya ba ang tinutukoy mo? Isang third-rate na artista lang. Sa lahat ng mga taon ko sa Preston, napakaraming deal ang naisagawa ko. Napakaraming kontribusyon ang nagawa ko. Kung wala ako, ang Preston Corporation ay siguradong babagsak. Kakapadala lang ng notice ng kumpanya, natanggal na si Cody Sullivan. Meron talagang mga taong akala nila na umabot sila sa posisyon ng general manager dahil sa sarili nilang galing, ni hindi nga niya maintindihan ang ibig sabihin ng palamunin. Ikaw, Cody Sullivan, tunay na palamunin. Lahat ng suot mo, yang relo mo, yang suit at pantalon mo, sapatos mo, ay pati yang Gucci underwear mo, lahat yan binili para sa'yo ni Amelia. Ngayon, isauli mo lahat yan sa akin. Gusto mo rin ba lahat ng to? Hindi ba sobra na yung ginagawa mo? Ako ang gumastos. Bakit hindi ko dapat kunin pabalik? Ibibigay ko sa'yo pag uwi natin. Hindi. Isuko mo ngayon din. Dito sa harap ng lahat ng tao. Nababaliw ka na ba? Mabuti nga, patunayan ng lahat ng nandito ngayon, na isinauli mo talaga ang lahat. Sige na, isauli mo. Rolex. Bagay sa'yo. Sayang naman. Hala, napakamahal ng relos na iyan. Bless you. Nakalimutan na kita. Ano mang suot nila, basta binili ng pera ko. Wala silang madadala. Amelia Preston. Hindi kita palalampasin dito. Ganoon pa rin presidential suit. Sir, paano po ninyo gustong magbayad para sa inyong pananatili? Mukhang bago ka pa lang dito, hindi mo ako kilala. Cody Sullivan, General Manager ng Preston Corporation. Nasa sarili kong hotel ako at hihingan mo ako ng bayad. Pasensya na po, Mr. Sullivan. Natanggal na po kayo. Kaya, credit card o cash po. Marami akong pera. Credit card. Na-decline po ang card na ito. Gusto po ba ninyong subukan ng iba? Talagang walang awa si Amelia Preston. Ipinagkait niya ang lahat ng account ko. Bella. Hoy, pwede bang pahiramin mo ako ng pera? Hoy, tatawag ako sa bangko mamaya. Pag naayos na ang card ko, doble ang ibabayad ko sa'yo, okay? CJ. Pinalayas ka na ni Amelia, sa bahay. Saan ka kukuha ng pambayad sa akin? Naku, anong nangyari? Cody, medyo nahihilo ako. Malamang mababa ang blood sugar. Magpahinga ka muna dito, kukuha ako ng makakain mo. Cody,
Wala ka nang natira, at lubog ka sa utang. Hindi ako mananatili para magdusa kasama mo. Bella. Hoy, yung babaeng kasabay kong pumasok. Saan siya pumunta? Umalis lang siya, hinayla ang malita niya. Wala na siya. Hello, Bella. Huwag mo na akong hanapin. Paano naman ang anak natin? Hindi sa'yo ang bata. Ikaw. Ang cute-cute mo, sinungaling ka. Sinungaling ka. Ginoong Sullivan, ang 50 milyong dolyar na utang ninyo sa aming kumpanya ay sobrang overdue na. Ang kasalukuyang halagang dapat bayaran ay eksaktong 50 milyong dolyar. Amelia Preston. Ikaw ang may kasalanan nito. Amelia, pinakabagong balita, narinig ko. Lubog sa utang si Cody Sullivan, at umalis na rin si Bella Carter. Talaga? Oo. Hoy, sabihin ko sa'yo, huwag kang magpapaawa. Ang mga tulad ni Cody, karapat-dapat siya sa anumang mangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapaawa. Amelia, 2 araw pa lang, tapos na ang butterfly dream painting mo. Hoy, Dito, wala bang kulang na paro-paro? Ilset. Hindi mo ba? Ay dadagdag. May mga puwang. Gusto ko lang hintayin ang tamang tao para punan ang mga ito. Sa wakas, makikita ko na ng personal ang butterfly dream ni Wenli. Kakaiba. Bakit may isang butterfly na nawawala? Nasira ang orihinal. Replika lang ito. Ah, Amelia. Talagang fan mo ang taong yun. Ang tagal niyang nakatayo roon. Ayaw na ayaw niyang umalis. Cody Sullivan. Di ako makapaniwalang naglakas loob pang pumunta rito ang gagong yun. Di pa sapat na pinunit niya ang isa sa mga painting mo. Ngayon naman ay isa pa. Cody Sullivan. Anong ginagawa mo rito? Matthew Harper. Ikaw nga talaga. Miss, magkakilala ba tayo? Siya ang aking nobyo. Siya ang general manager ng Wallace Holdings. Jared Wallace. Hello, Miss Grace. Siya ang tagapagmana ng Aldridge Realty. Nasa ibang bansa ang nobyo ko nitong mga nakaraang panahon. Kakabalik lang niya kamakailan dahil lumala ang kalagayan ni Lolo Wallace. Paumanhin, Miss Grace. Malamang ay nagkamali kami ng pagkakilala sa iyo. Ang iyong nobyo ay mukhang kamukha ng isang taong kilala namin, ang pagkakatulad nila. Kay Matthew Harper. Pero ibang-iba ang dating niya. Wala siyang birthmark na parang paru-paro. Paumanhin, Mr. Wallace. Nagkamali kami ng pagkakilala sa iyo. Paumanhin sa pag-abala sa inyong pagbisita sa gallery. Ayos lang. Mr. Wallace. Gusto mo ba talaga ang butterfly linger? Napansin kong matagal ka na, ritong nakatayo at nakatingin dito. Magaganda ang mga magnolia. Pero parang masyadong malungkot ang dating. Maaaring maganda ang mga magnolia. Pero parang masyado pa ring nag-iisa ang dating. Siya. Hindi ba talaga siya si Matthew Harper? Jared Wallace. Kung gusto mo ang painting na ito, mabibili natin ito, at ilalagay sa bagong bahay natin. Pasensya na, ito ay parte ng pribadong koleksyon ni Amelia Preston. Hindi ito ipinagbibili sa ngayon. Kung sakaling ipagbili ninyo ito sa hinaharap, pakisabi lang po sa akin anumang oras. Sige, hindi na namin kayo aabalahin pa. Jared Wallace. Ngayong gabi ang dinner ng pamilya Aldridge. Inaasahan din ni Daddy na makakasama ka. May aasikasuhin ako ngayong gabi, kaya hindi ako makakasama. Matagal na tayong engaged, pero hindi pa tayo ikinakasal. Nag-aalala na si Daddy.
Kakakupo ko lang sa kumpanya. Napakaraming trabaho. Talaga bang napaka-busy mo? O dahil hindi mo kayang kalimutan ang babaeng iyon sa mga panaginip mo na hindi mo man lang nakikita ang mukha? Paulit-ulit akong nananaginip na may naghihintay sa akin. Siguro. Itong si Mr. Wallace. Talagang kamukhang kamukha ni Matthew Harper. Sandali lang. Akala ko talaga si Matthew. Tatay, Amelia, umuwi na ako. tatay. Bakit ka biglang umuwi? Nag-alala ako sa'yo, kaya umuwi ako. Tatay, Ang tanga-tanga mo. tatay. Bigla ka kasing umuwi. Paano na yung partnership sa abroad? Yung partnership, kaya naman yan ang ibang senior manager sa kumpanya. Mga bagay-bagay lang yan. Wala nang mas mahalaga pa sa'yo. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Si Matthew Harper ay maaaring buhay pa. 3 taon na ang nakalipas, ang Zurich Royal Sanatorium ay nag-admit ng isang lalaking Asyano. Naaksidente siya sa kotse at nahulog sa ilog sa kanila. At nangyari ang aksidente ni Matthew Harper. Sa eksaktong araw na yun, nasaan na siya? Ngayon, Pagkatapos siyang ma-discharge, nawala siya. Parang sinasadya niyang itago ang kanyang mga bakas. kung buhay pa si Matthew, imposibleng hindi siya babalik para hanapin ako. Paano siya basta mawawala? Sa ngayon, hindi pa natin matiyak kung sino talaga siya. Ipagpapatuloy ko ang investigasyon. Kaya huwag kang masyadong mabahala. Hoy Amelia, anong problema? Julia, sabi ni Dad, baka buhay pa si Matthew Harper. Ano? Kaya nasaan na siya ngayon? Nawala siya. Ang alam lang namin, 3 taon na ang nakalipas. Nagpagamot siya sa Zurich Royal Sanatorium. Pero, kung buhay pa si Matthew Harper, bakit hindi siya umuwi? Amelia, o baka naman si Jared Wallace talaga si Matthew Harper? Nagpaimbestiga ako. Tunay na apo ni Amy Wallace si Jared Wallace. At siya lang ang tagapagmana ng Wallace Holdings. Kung gayon, baka si Matthew Harper ay... Julia, gusto ko siyang hanapin. Tulungan mo akong ilantad ang pagkatao ko. Ipagsubasta ang Butterfly Dream. Gusto kong malaman niya na hinahanap ko siya. Kapag inilantad ko kung sino ako. Siguradong sasalakayin ako ng media. Pero, nagpa siya kang manatiling anonymous noon. Hindi ba't dahil takot ka sa ingay ng media? Nasisirain nila si Eris Preston dahil hindi seryoso. At makakasama iyon sa halaga ng stock ng kumpanya. Ako na ang bahala sa mga kahihinatnan. Sige, ihahanda ko na ang lahat. Basta makita lang ni Matthew Harper ang painting. Siguradong babalik siya para hanapin ako. Paborito mong buko juice. Sariwang piga. Itong si Bella Carter. Kung hindi dahil sa kanya, paano ako makikipaghiwalay ni Amelia? Mahal na mahal ako ni Amelia. Kung hahanapin ko siya ngayon, malamang maiiyak lang siya. Miss, sabi po ni Avi Sullivan, kailangan niya kayong makausap tungkol sa isang urgenteng bagay. Ay naku, pinasok niya ang bahay ng walang paalam, at ayaw na umalis. Elrek Norris, wag mo na lang siyang pansinin. Babalik ako mamaya. CJ, Miss. Enra Norris. Ang saan ninyo, ganda pa rin ang amoy gaya ng dati. Ang studio ni Amelia Preston, marami talagang alahas. Kung makakuha ako ng ilang piraso, makakaraos na ako rito. Ang daming alahas ni Amelia. Kung kukuha ako ng ilang piraso sa'yo,
Hindi naman masyadong mahini yon, di ba? Hindi ba ito yung kahon na niyayakap ni Amelia nang malasing siya noon? Sino ito? Hindi ko pa siya dinala dito. At hindi ko pa nagawa ang mga bagay na ito kasama niya. Kaya sino nga ba talaga siya? Matthew Harper. Dating kasintahan ni Amelia. Mukha siyang kopya ko. Kahit yung lokasyon ng butterfly birthmark, pareho. Panghalili ko lang siya. Sino ba nang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Sa studio ko. Amelia, parang hindi kita talaga lubusang naintindihan. Ang tagal na nating magkasama, pero hindi man lang ako nakapunta dito sa studio mo. Umalis na si Bella. Pinaalis ko na siya. Kailangan mo nang magpalamig ng ulo. Hindi ba? Ano nang pakialam ko? Kung umalis siya o hindi. Dahil sa kanya kaya, ikaw ay aking napabayaan. Ngayong wala na siya. Hindi ba tayo pwedeng bumalik sa dati? Ano sa palagay mo? Gusto ko ng isang walang kwentang loser. Nalubog sa utang. At saka, kahit ang isang kalyat asong gala ay bigyan mo ng longganisa, igagalaw naman niya ang buntot sakin. Pero ikaw, Amelia, huwag kang magpakalayo. wala ka ng iba, kundi isang kapalit. Ibalik mo sa akin yan. Anong mga yan? Yung alahas ko. Gusto ko lang kumuha ng ilang piraso. Bilang alaala. Huwag kang ganoon kakuripot, okay? Umalis ka na ngayon, kung muling papakita ka sa lugar ko. Sa stretcher ka na aalis. Amelia Preston. Kaya, mukha ko lang talaga ang minahal mo. CJ. Gagamitin ko ang mukha kong ito. Para ibigay mo lahat ng pag-aari ng mga Preston, kusa. Talagang naaalala ni Amelia ang mga hilig niya, ng husto. CJ. Kung ganon, gagaya ako sa kanya. At magpapakita ako ng magandang palabas para sa'yo. Amelia. Bumalik na ang Matthew Harper mo. Amelia. Tingnan mo. Sikat ka na sa lahat ng dako. Maganda yan. Pero, ang mga negatibong balita tungkol sa'yo, kumakalat din online. Worth it ba talaga ang lahat ng ito? Pero, paano kung makita ito ni Matthew Harper at hindi pa rin siya bumalik? Darating siya. Basta buhay si Matthew. Siguradong babalik siya. Salamat sa pagpunta ninyong lahat sa Butterfly Reminiscence Art Auction. Ngayon, pakisalubong natin ang ating artist na si Wenli, si Miss Amelia Preston. Bakit hindi pa sumisipot si Matthew? Matthew Harper. Si Wenli yun. Siya kaya ang hinahanap ko? Talaga bang siya yun? Jared, hintayin mo ako. Siya, yon. Kaya pala si Wenli, biglang tumigil sa pagpipinta 3 taon na ang nakalipas. Hindi ba't nag-abroad siya para mag-aral? Ang nobyo ni Amelia Preston ay nawala at nahulog sa bangin. Mga 3 taon na rin ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas.
Nangyari yung aksidente sa ilog. Ang Butterfly Reverie ang huli niyang. Ginawang painting bago siya nawala. Ipinagbili iyon ng napakamahal. Pero ang kopya ngayon, kulang sa Butterfly. Hindi talaga pareho. Duda ako kung makakakuha man lang ito ng isang katlo. Ng presyo ng orihinal. Ang pagbibiding para sa Butterfly Reverie ay magsisimula sa 5 milyon. Ang bawat dagdag ay kalahating milyon. Magsisimula na ngayon ang pagbibiding. 5 milyon at kalahati. May mas mataas pa ba? Amelia, Okay lang. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paghihintay kay Matthew na dumating. 5 milyon at kalahati. Pangalawang tawag. 50 milyon. 50 milyon. Jared. Nababaliw ka ba? Hindi ganoon kataas ang halaga ng painting na ito. Para sa akin, sulit ito. Laging makatwiran si Jared. Siya kaya ang babaeng hinahanap ni Jared. Mukhang pinakamalaking fan mo, si Ginoong Wallace. 50 milyon unang tawag. 50 milyon pangalawang tawag. 50 milyon pangatlo at huling tawag. Sold. Binabati kita, Ginoong Wallace. Binabati kita, Ginoong Wallace. Ang pakiramdam. Mahina na ang baterya ko rito. Kailangan ko ng power bank na tatak, Amelia. Ang pakiramdam na ito. Named Wallace. Pasensya na. Pero hindi ito ang tapos na butterfly enchantment. Malaki ang binayad mo para dito. Hindi ka ba nag-aalala na baka hindi sulit? Kahit walang butterfly. Sa tingin ko mas naiiba pa nga ito. Lagi kong nararamdaman sa lugar na ito, na parang ang dami kong mahalagang alaala na nawala. Kahit hindi ko alam ng eksakto kung ano ang mga iyon. Alam kong mahalaga ang mga iyon. Kung sakaling magkaroon ako ng pagkakataon, gusto kong ako mismo ang maglagay ng butterfly. Sigurado ka ba? Naiintindihan ko na ngayon. Pasensya, may urgent ako at kailangan ko nang umalis. Anong nangyari? May problema ba? Na-hospital ang lolo ko. Sasama ako sa'yo. Ang mukha na ito. Pero, wala siyang birthmark. Amelia. Amelia, parang palagi kong naiisip na. Si Jared Wallace ay si Matthew Harper talaga. Pero wala lang talagang ebidensya. Amelia. Sa wakas, nakita na kita. Hindi ba yan ang nobyo ni Miss Amelia Preston? Si Matthew Harper, bumalik nga siya. Cody Sullivan. Amelia, ako ito. Ako si Matthew. Amoy citrus. At ang butterfly. Birthmark. Hindi ko pwedeng hayaan siyang malaman na peke ang birthmark na ito. Amelia. Hindi mo ba ako naalala? Ang mga kakaibang ugali ni Amy Harper ay hindi pa rin nagbago sa pagdaan ng mga taon. Matthew. Ikaw nga si Matthew Harper. Walang duda. Bakit ngayon ka lang bumalik? Pagkatapos kong mahulog sa dagat, may nagligtas sa akin. Pero nawala lahat ng alaala ko. Hanggang sa nakita kita sa Libnari, na inaanunsyong i-auction mo ang Butterfly Slinger. Kaya ang painting na ito ang nagbalik sa alaala mo. Siyempre. Magkasama nating ginawa ang obra na ito. Ikaw ang nagpinta ng mga magnolia. Ako naman ang nagdagdag ng mga asul na paru-paro. Pasensya na. At iniwan kitang mag-isa nitong 3 taon. Masaya na ako at bumalik ka na. Bakit ang laki ng pagkakahawig niya kay Cody Sullivan? Alam naman ng lahat, dapat may asul na paru-paro ang Butterfly Dream.
Ngayong bumalik na si Mr. Harper, bakit hindi dito na lang tapusin ang painting? Kung ang original na artist ang magtatapos nito, ang presyo nito ay madaling 3 beses na tataas sa pinakamababa. Mukhang kikita ng malaki si Amy Wallace sa deal na ito. Matthew, kaya mo bang tapusin ito? Gaya lang ng dati mo, okay? Pero, hindi ba't nanalo na si Keir Wallace sa auction para sa piece na ito? Kung babaguhin natin ang painting ngayon, hindi kaya medyo hindi ito angkop? Dahil nagbayad si Amy Wallace ng napakataas na presyo, sa tingin ko, gusto lang niyang makita itong mababalik sa orihinal itong anyo. Yun ang magiging tunay na butterfly dream. CJ, Matthew, anong nangyari? Matthew. Amelia, pasensya na. Baka hindi na ako makapagpinta. Malamang epekto ito ng aksidente sa kotse. Ayos lang. Kung hindi ka na makapagpinta, okay lang. Umuwi na lang muna tayo at magpahinga. CJ, Sandali. Amelia. May mga bagay pa ako pagkatapos ng auction na kailangan asikasuhin. Gusto kitang makausap ng mag-isa. ayos lang. Maghihintay ako dito para sa'yo. Nakakatakot, Amelia. Natatakot ako na si Matthew Harper. Ay si Cody Sullivan pala na nagpapanggap sa kanya. Pero kaya niyang gawin ang mga bagay, na tanging si Matthew lang ang nakakaalam kung paano gawin. Gawin na lang natin yun para mapanatag ka. O kaya ganito. Bakit hindi mo siya subukan gamit ang mga kinaugalian ni Matthew Harper? Matthew, maupo ka muna. Hahanda muna ako ng prutas. Matthew, kumain ka ng prutas. Sandali lang. Ano ng problema? Ako, naalala ko lang bigla. Hindi pala gaanong sariwa ang prutas na ito. Pero ikaw ang naghanda nito. Kung hindi ko ito kakainin, sayang naman. Ano? Wala ka bang nararamdamang sakit? Wala talaga. Bakit parang wala siyang nararamdaman? Baka si Cody Sullivan na ito. Kakaiba. Bakit bigla akong nangangati? Baka naman nag-o-overthink lang ako. Si Matthew Harper nga talaga ito. Matthew, pumunta na tayo sa ospital. Allergic ka sa mangga. Yung kutsilyong ginamit ko sa mansanas, ginamit din sa mangga. Ako ang may kasalanan. Okay lang yan, huwag kang mag-alala. Giginhawa ka rin mamaya. Gusto lang akong subukan ni Amelia. Buti na lang handa ako. Amelia, hindi mo na kailangang mag-check pa. Dati, kahit konti lang, diretso ka na sa EUC. Tingnan mo. Nawala na ang rashes. Ayos lang ako. Hindi ako makapaniwalang gumaling ako ng ganito kabilis. Mula noong aksidente sa kotse. Baka hindi na talaga, kagaya ng dati ang katawan ko. Ngayon, ang mga allergic reactions ko ay hindi na kasing lala ng dati. Mabuti naman. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman ang lagay ko, di ba? Natatakot lang ako. Natatakot lang akong mawala ka ulit. Kahit nandito ka na sa tabi ko. Parang hindi pa rin totoo ang lahat. Ang sakit. Ganito ba kasapat para maramdaman mong totoo ito? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi na ako alis ulit. Jared. Lolo, sa kalagayan ng kalusugan kong ito, baka hindi na ako magtatagal. Lolo, huwag po kayong magsasalita ng ganyan. Kailangan niyo pa po akong panoorin. Napakasalan si Jared. Ang tagal nang naghihintay ni Grace. Para sa iyo.
Oras na para bigyan mo ng kasagutan ng pamilya Aldridge. Pero tungkol ito sa kumpanya. Hanggang kailan mo balak patagilan ito, Doktor? Lolo, pumayag na si Jared sa kasal. Sa susunod na linggo, mamili tayo ng singsing, ha? Talaga? Sige. Sige. Grace, lumalampas ka na sa hangganan mo. Magpapakasal din tayo, di ba? Di ba? Tungkol sa kasal, kakausapin ko ulit si Lolo. Sa puso ko. May taong lagi kong hinahanap. Jared, nakita mo naman, ang lagay ni Lolo ngayon. Kaya mo ba talaga siyang saktan ng ganoon? Amelia, sasagutin ko lang ang tawag. CJ, Mr. Wallace. Miss Grace. Miss Preston. Ha? Sino yung kanina? Ang aking nobyo, si Matthew Harper. Si Matthew Harper? So bumalik na pala ang nobyo niya. Mukhang hindi siya ang hinahanap ko. Diyos ko. Hindi ba dapat noong 3 taon na ang nakalipas? Bumalik na siya ngayon. Napakaswerte mo naman. Di ba, Jared? Maligayang bati, Miss Preston. Salamat. Buti na lang hindi siya. Ang hinahanap ni Jared. Bakit bigla kayong umalis? Sa handaan kanina. Ang lolo ni Jared, inatake sa puso. Nasa ospital na kami mula noon. Kumusta na po ang matanda? Kakalabas lang niya sa operasyon. Hoy, anong ginagawa ninyo dito sa ospital? Aksidenteng kumain si Matthew ng mangga. Nagkaroon ng allergic reaction. Ang sakto naman, allergic din sa mangga si Jared. Noong huli, nakatikim siya ng kaunti, kailangan siyang dalhin sa emergency room. Delikado ang allergy sa mangga, maaari itong maging mapanganib. Noong huli, halos mabaliw si Jared. Dahil sa shock, halos mamatay ako sa takot. Allergy sa mangga. Iisang mukha. Ang dami namang coincidence. Ito bang allergy sa mangga? Pwedeng malala o hindi naman. Noong huli, si Jared, muntik nang mag-shock, muntik na akong mamatay sa takot. Buti na lang pagdating sa ospital, nawala ang rashes. Napakaswerte nga noon. Pero, alam mo, bakit hindi ko na nakikita ang iyong fiancé sa matagal na panahon? Kakaiba, bakit hindi pa siya bumabalik? Pasensya na. Hahanapin ko siya. Jared, Uuwi na ako para alagaan si Lolo. Umuwi ka muna. Jared. Kailangan ba talagang ganyan ang treato mo sa akin? Naghihintay ang driver sa baba. Uuwi na ako ngayon. Hoy. Cody Sullivan, kailan mo babayaran ang pera? Hindi ako nagpapatakbo ng charity dito. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Malapit na. Si Frank Doyle, isa lang ang patakaran. Magbayad ka. Huwag mo akong sisihin, binalaan na kita. Mukhang, kailangan kong pakasalan si Amelia sa lalong madaling panahon. Ang negosyo ng pamilyang Preston ay dapat maging akin. Matthew, sino ang tumawag? Ang tagal mo sa telepono. Kaibigan ko sa kolehiyo. Nabalitaan lang na nakauwi na ako, kaya medyo tumagal ang usapan. Ayos yan. Nitong nakaraang 3 taon, talagang nagmalasakit silang lahat sa'yo. Amelia, pakasal na tayo. Bigla naman yan. Nawala kita sa loob ng buong 3 taon. Hindi na kita pwedeng mawala ulit. CJ, pakakasalan kita. Nga pala, yung singsing na pangako na ibinigay mo sa akin noon, nawala ko nang hindi sinasadya. Engkantada ka. Kung nawala, edi nawala. Bibilhan na lang kita ng bago. Ginoong Harper, ito ang pasadyang singsing na ruby at brilyante na in-order mo. Nagustuhan mo ba? Bakit iba ang itsura nito sa huli?
Ito ang bago kong disenyo. Sumisimbolo rin ito ng bagong simula para sa atin. Ano, hindi mo ito nagustuhan? Maganda rin naman ang bago. Subukan mo. Bakit ang laki-laki? Ano ang nangyayari? Mali ba ang sukat na kinuha ninyo? Ginoong Harper, eksaktong ginawa ito sa sukat na hiningi ninyo, sukat 12, sukat 12. Matthew, hindi. Mo ba alam na husto ang sukat ko? Baka hindi pa ganap na bumabalik. Ang alaala ko pagkatapos ng aksidente. Amelia, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Ayos lang. Susukatin na lang ulit natin ang sukat. CJ. Sandali. Yung singsing na yon. Pwede mo bang ilabas at ipakita sa akin? Matthew. Di ba yon ang singsing na dinisenyo mo? Bakit nandito? Di ba disenyo mo to? Bakit mo ngayon ibinebenta? Hindi yun. Ang singsing na ito ay talagang dinisenyo, ng isang Ginoo mismo. 13 oras siyang gumugol. Nakaupo siya mismo dyan. Bawat detalye ng singsing ay tugma. Sa drawing na ginawa mo, sino pa ba ang magdidisenyo ng ganito, kundi ikaw? Baka nakabalik na si Matthew Harper. Pero kung talagang bumalik siya, bakit hindi niya hanapin si Amelia? 3 araw at gabi kong inisip ang disenyong ito. Imposibleng naisip niya sa loob lang ng 1 araw. Tama po, mayroon po kaming security footage para patunayan ito. Gayunpaman, hindi nito garantisado ang lahat. Baka nalik ang mga drawing ng disenyo o kung ano. Matthew, ang singsing na ito, para lang sa akin ang dinisenyo mo. Iisa lang ito sa buong mundo. Kailangan nating hanapin yung tao at tanungin kung ano ang nangyayari. Kung talagang siya nga yon, baka mabunyag ang tunay kong pagkatao. Kalimutan mo na. Kahit ano pa, pareho na tayong may bagong singsing. Pero, Ang mahalaga ay magkasama tayo. Hindi ang singsing. Tama. tama ka. Sukatan na natin ulit para sa size. Sige po. Amelia, may kailangan akong asikasuhin. May tatawagan ako. CJ, Pero mag-isa ka lang. ayos lang ako. Hindi ako magtatagal. CJ, Ang singsing na ito. Pwede ko bang subukan? Syempre naman, espesyal na order ito para sa isang kliyente, hindi ito nabebenta. Ang singsing na ito. Ito'y orihinal na idinisenyo ng aking nobyo. Para lang sa akin. Isa lang ang ganito. Pero, matagal lang nawala ang singsing na iyon. Hayaan mo lang akong subukan, pakiusap. Sige na nga. Diyos ko, sakto na sakto, para lang sa akin ginawa ito. Paano nangyari na parehong-pareho ang estilo? At ang sukat nito, sino ang umorder ng singsing na ito? Miss Preston, ang laki ng pagkakataon, nandito ka rin para bumili ng singsing para sa kasal. Wow, ang ganda ng singsing mo, Jared. Magpa-customize tayo ng eksaktong katulad nito mamaya, ha? Ito, hindi naman talaga akin ito. Hindi sayo. Bakit sakto na sakto, sayo? Talagang napakalaking pagkakataon. Ang singsing na ito. Si Matthew Harper, nagpa-customize din ng isa para sa akin. Eksaktong magkapareho. Siya mismo ang nagdisenyo. Mukhang parang may kumopya sa kanyang disenyo at gumawa ng bago. Walang kumopya. Ito ang singsing. Ako mismo ang nagdisenyo nito. Ito ang singsing na galing sa aking alaala. Sa wakas ay nagawa ko rin ito. Baka sakali. Makilala niya ako dahil dito. Iginuhit ko ito, isang guhit. Mula lamang sa aking naaalala. Mula sa alaala. 3 taon na ang nakalilipas. Naaksidente ako. Nakalimutan ko ang lahat ng nangyari noon. Ngunit ang imahe ng singsing na ito ay laging nananatili sa aking isipan. 3 taon na ang nakalilipas. Ang aksidente. At ang pamilyar na mukha. Paano sila nagkamukha ng ganoon? Hindi ko inakalang ang singsing na ito ay magiging sakto kay Miss Preston. Sinikap ni Jared Wallace na magpasa dyan ng singsing, at nakahanap pa ng espesyal na tao para gawin ito. Posible kaya na si Amelia Preston iyon. Baka noong una,
Si Jared Wallace ay nakakita ng sketch ng disenyong ito. Hindi. Jared, dapat pumili na tayo ng singsing ngayon. Naghihintay pa rin si Lolo sa atin. Kung gayon, hindi na kita istorbohin pa. Amelia, Julia. Tulungan mo akong imbestigahan si Wallace. Bakit biglaan? Parang kamukhang-kamukha niya si Matthew Harper. At saka, noong 3 taon na ang nakalilipas, naaksidente rin siya. Posible kaya na si G. Wallace ay si Matthew Harper? Kung gayon, ang taong katabi mo, Hindi rin ako sigurado. Tulungan mo muna akong alamin ang totoo. sige, imbestigahan ko ito kaagad. Matthew Harper. Matthew Harper. Anong nangyari sa'yo, Matthew? Okay lang ako. Nahulog lang ako. Umupo ka muna. Matthew. Paano ka nasugatan ng ganito? Saan ka ba talaga pumunta? Okay lang ako. Maglilinis lang ako sandali. $15 milyon, 2 araw na lang ang natitira. Kapag hindi ka nagbayad, babaliin ko ang isa mong paa. Nagpapautang. Imposible yan. Hindi gagawin yan ni Matthew. Amelia. Gusto ko talagang magpakasal na tayo agad. Para hindi ka na aalis sa akin. Matthew Harper. Tungkol sa kasal, gusto kong ipagpaliban muna ng kaunti. Bakit? Yung gallery ni Julia ay malapit nang mag-tour sa iba't ibang lugar. Kaya sa ngayon, kailangan kong mag-focus sa paggawa ng mga bagong obra. Kailangan ba talaga ngayon? Nag-aalala lang ako baka masyado kang mapagod. Mula nang magkabalikan tayo, hindi ko maiwasang gustuhin, napakasalan ka palagi. Natatakot akong mawala ka ulit. Sa ngayon, magkasama naman tayo araw-araw. Ano pa ang kinakabahan mo? Sige, gagawin ko ang gusto mo. Pero huwag mo akong patagalin. Ha? Binibining Grace, natapos ko na ang investigasyon. Ang nobyo ni Binibining Preston ay si Cody Sullivan. Hinahabol siya ni Frank Doyle dahil sa pera. Siya at si Matthew Harper ay magkamukhang magkamukha. Malinaw na mukha iyan ni Jared Wallace. Si Matthew Harper mismo. Wala akong mahanap na bakas niya, pero pareho sila, 3 taon na ang nakalipas. May nangyari sa kanila, sa eksaktong parehong araw. Kaya, si Jared Wallace talaga, ay maaaring si Matthew Harper. May isa pang bagay. May lihim na nag-iimbestiga kay G. Wallace. Sino? Si Julia Bennett, ang may-ari ng gallery ng sining na yon. Kaibigan ni Binibining Preston. Nalaman na ni Amelia Preston. Hindi pwede. Talagang hindi ko hahayaan na agawin nila siya. Siguro, pwede tayong magsimula kay Cody Sullivan. Sullivan. Hahaha. Nagtatago ka ba sa akin nitong mga nakaraang araw? Kailan mo ako babayaran? Frank Doyle, pwede bang bigyan mo pa ako ng ilang araw? Sa loob lang ng ilang araw, pakakasalan ko ang panganay na anak ng mga Preston. Ang buong yaman ng mga Preston ay magiging akin. Pigilan mo yan, ganyan din ang sinabi mo noong nakaraan. Siya nga. May 5 milyon dito. Bayaran muna natin ang konting utang niya. Hoy. Gumagastos ng malaki, ha? Sullivan. Pababayaan na kita ngayon.
Alam ba ni Amelia Preston na peke ang mga taong nakapaligid sa kanya? Paano mo nalaman? Alam ko rin kung nasaan ang tunay na Matthew Harper. Nasaan siya? Jared Wallace na ang pangalan niya ngayon. Siya ang nobyo ko. Kaya siya nga pala. Sayang naman, mukhang naghihinala si Amelia. Matagal na niyang iniimbestigahan si Jared Wallace. Kaya pala gusto ni Amelia na ipagpaliban ang kasal. Huwag kang masyadong kinabahan. Wala ako rito para ibunyag ka. Ayoko ring kunin ni Amelia si Jared Wallace sa akin. Ano ba ang gusto mong gawin? Kung may mangyari kay Amelia, kung pansamantalang mawawala siya. Bilang itinalagang tagapangalaga niya, si Matthew Harper. Ikaw. Siyempre, maaari mong ma-access ang trust fund niya. Sa 2 araw, magkakaroon ako ng party. Isama mo siya. CJ. Si Binibining Grace mismo ang nag-imbita sa amin sa kanyang pribadong pagtitipon. Nag-aalala ako baka hindi ka komportable sa ganitong klaseng kapaligiran. Paano naman ako hindi? Kukuha ako ng inumin para sa'yo. Sa loob ng 10 minuto, mag-umpisa ka ng makaramdam ng hilo at pagkahilo. Pagkatapos, madudulas ka at mahuhulog sa tubig. Tatawag lang ako. Eldeneth. Binibining Preston. Ang singsing na ito. Ang singsing na ito ay dinisenyo ng nobyo ni Binibining Preston. Ipinabago ni Jared Wallace ang sukat nito at ibinigay sa akin. Hindi magagalit si MS Preston, di ba? Dahil ito ay dinisenyo ni Ginoong Wallace. Natural lamang na mas bagay ito para kay Ines Grace. Hoy, Anong ginagawa mo? Mag-ingat ka. Takot sa tubig si Jared. Paano kung mahulog siya? takot sa tubig. Jared, samahan kita para magpahinga. Ano nang nangyayari? Anong ginagawa mo? Ano? Ninakaw mo ang singsing ko? Jared, ako ang ikakasal sa iyo ngayon. Kaya itong singsing na ito ay nararapat na sa akin, di ba? Huwag mong kalimutan. Nagpapanggap lang tayo para kay Lolo. Jared, ayaw mo pa bang bitawan yon? Mag-give up ka rin talaga. May nahulog sa tubig. Hoy, hindi. Talaga, Titingnan ko. huwag. Jared, kahit may nahulog sa tubig, may ibang magliligtas sa kanila. Alam mo namang takot ka sa tubig. Kung pupunta ka, wala ring magbabago. Hoy, Jared. Okay ka lang ba, Amelia? 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 Matthew. Mabuti naman at gising ka na. Buwisit. Isang hakbang na lang. Matthew. Okay na ngayon. Ang nobya ni Amy Wallace, nandyan pa rin at nanonood. Paano siya naging gayon kalapit sa ibang babae? Takot sa tubig si Mr. Wallace. Bigla na lang siyang tumalon, nang hindi man lang nag-isip. Ex kaya niya? Jared, ipapasundo ko siya sa ospital. Tabi! Matthew. Ikaw ba yan, Matthew? Oo. Amelia. Amelia,
Amelia. Amelia, gising ka na. May nararamdaman ka bang sakit kahit saan? Ayos lang ako. Amelia. Kagabi, si Ginoong Wallace ang nagdala sa iyo pabalik sa ospital. Amelia, ayos ka lang ba? Amelia, Matthew. Akala ko si Matthew siya. Inimbestigahan ko ang aksidente ni Ginoong Wallace. Siya. Nahulog siya sa dagat. At ang araw ng kanyang aksidente ay kapareho ng araw ng aksidente ni Matthew Harper. Kaya, baka siya nga si Matthew. Pero, Amelia. Kumusta ang pakiramdam mo? Gumagaling ka na ba? Ano na problema mo? ang galing mong umarte. Peke pala talaga yung birthmark. Ikaw pala si Cody Sullivan. Amelia, makinig ka sa akin, may paliwanag ako. Anong paliwanag? Paliwanag sa pagnanakaw ng diary ko. Sa pagpapanggap bilang si Matthew Harper para lang malapitan ako. Kaya nalaman mo na ang lahat. Hindi masama, ang galing mo talagang umarte. Cody Sullivan. Pero kumpara sa'yo, wala ako. Miss Amelia Preston. Nitong mga nakaraang taon, lahat ng ginawa ko para sa'yo, lahat ng pagpapakumbaba. Dahil lang ito sa mukhang ito, dahil kamukha ko si Matthew Harper, di ba? Ang pagpapalapit ko sa'yo. Lahat to ay sarili kong pagkahumaling lang. Sa wakas, nagsasabi ka na ng totoo. Wala ka ng pagkakataong makita siya ulit. Jared Wallace. Pupunta ka pa rin ba para bisitahin siya? Kung malaman ni Lolo, ano sa palagay mo ang sasabihin niya? Nasaktan siya sa party mo. Mali ba napuntahan ko siya para tingnan ang kalagayan niya? Bisitahin. Malinaw na may iba kang motibo. Huwag mong kalimutan, ako ang magiging asawa mo. Jared Wallace. Amelia, Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ano bang nangyari sa'yo, Cody Sullivan? Cody Sullivan. Hindi ba dapat siya ang nobyo ni Miss Preston? Matthew Harper, kalakaran yan. Peke lang siya. Kaya ang tunay na Matthew Harper ay... Ikaw si Matthew Harper. Kaya, ikaw nga talaga. Ikaw ang hinahanap ko nitong nakaraang 3 taon. Ikaw nga. Si Lolo Wallace ay naghihintay pa rin sa pag-uwi mo, para tulungan kaming magplano ng kasal natin. Pasensya na. Hindi kita maaaring pakasalan. Si Lolo ang unang nagligtas sa'yo. Ngayon, ayaw mo pang makinig sa kanya. Kausapin ko mismo si Lolo. Wala kang alaala, paano ka makakasigurong siya nga? Dahil narito. Magkasintahan na pinagtagpo ng tadhana, ha? Kaya pala kayong dalawa, niloloko lang ako. Peking pagmamahal, panloloko. At pagtatangkang pagpatay. Ilang taon kaya ang makukulong mo? Tingnan natin kung ako ang mauna sa bilangguan. O ikaw ang mauna sa impyerno. Jared. Ang dulo ng kutsilyo ay 3 sentimetro na lang mula sa puso. Hindi matansya kung kailan siya gigising. Kailangan nating kumuha ng pinakamagagaling na espesyalista mula sa ibang bansa kaagad. Hindi problema ang mga bayarin sa ospital. Hindi ito tungkol sa pera. Minsan kailangan mo lang maghintay ng himala. Ano man ang kailangan, gusto ko lang siyang gumising. Nang kunin ni Cody Sullivan ang gunting. Nakita ko iyon. Malinaw kong nakita ang nangyari. Bakit hindi ako nagsalita? Oo, sinadya ko iyon. Gusto ko talagang mamatay ka. Habang buhay ka, patuloy niya akong iiwan para sa iyo. Alam mo ba kung gaano kalapit ang mga gunting na iyon sa kanyang puso? Muntik na siyang mamatay. Hindi ko napagtanto kung gaano kakahalaga sa kanya. Kahit nang mawala ang kanyang memorya, kusa niyang ipinagtanggol ka. Mas gugustuhin pa niyang mamatay para sa iyo. Kahit hindi na siya gumising.
Mananatili ako rito, kasama niya. Ang kasal namin ni Jared Wallace ay hindi na matutuloy. Ipapaliwanag ko ang lahat kay Lolo. Ibinabalik ang pag-aari sa tunay na may-ari. Matthew Harper, ngayon naman ang turn kong manatili sa tabi mo. Amelia. Nagising ka rin. Bakit ka ba ganun kabalasubas? Alam mo ba na muntik ka nang? Huwag kang umiyak. Tingnan mo, ayos lang ako, di ba? Mula ngayon, huwag mo nang ulitin yung mapanganib na iyon. Sige. Pangako ko yan sa'yo. Kung sakaling mapanganib ka ulit, kahit pa 100 beses, ganyan pa rin ang pipiliin ko. Lucien, gaano karami ang naaalala mo mula sa nakaraan? Ano nang ginagawa mo sa liwanag ng araw? Ano nang nangyayari? Patay na ang baterya. Tama. Kailangan. Portable charger ni Wanwan. Ang maliit na ugali ni Ginoong Shen, hindi nagbago sa lahat ng mga taon. Paano mo nalaman ang sukat ko? Well, siguro dahil ito na ang ugali ko sa lahat ng mga taon. Hindi ko inakala na si Binibining Wen ay may sarili ring maliit na ugali. Gusto lang niya ang butterfly birthmark ko. Anong problema? Ang dakilang artista na si Wen. Anong iniisip mo? Parang may kulang lang. Maganda ang Magnolia. Pero, masyado lang siyang malungkot. Kumusta? Si Shen yan ito. Naalala mo rin sa wakas. Wanwan. Uwi na tayo. At tapusin ang butterfly sa dying. Okay. Okay. Natapos na rin ang painting na ito. Isang huling hakbang na lang. Ang utang ko sa'yo ay hindi lang isang hakbang. Ito ay panghabang buhay na pangako. Ngayon, hindi ka na pwedeng mawala ulit.